Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Nasaan Yung na? angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? At kung sino man yung may makating kamay na nakialam dyan, guilty po yun mananagot sa kasong Yan ho ang napakatapang na hamon itong si Atty. Vic Rodriguez dito kay Stella Kimbo. Ngayon mo ilabas ang tapang mo. Napanood nyo ho yung ali na yan nung pinag-uusapan yung confi fund nitong si Vice President Sara Duterte. Nako, talagang inaraw-araw ho nila itong si VP Sara. Ang dami ho nilang oras para banatan itong si VP. Pero ngayon, tinatanong lang ho sila kung sino ang naglagay ng figure doon sa mga blankong bahagi ng BICAM report, hindi ho sila makapalag. At itong si Bersamin, naku, itong si Bersamin, huwag ho kayong masyadong kabahan, ha? Executive Secretary Lucas Bersamin. Kung ako sa inyo, mag-resign na kayo. Ha? Kung ako sa inyo, mag-resign na kayo. Dahil pati kayo makakaladkad sa mga skandalo ng inyong amo na yan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang po sa baba. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan ho natin ng mabilisan, itong nakita nating post nitong si Sir Jason sa. Mga kababayan, kung ating titignan, itong administrasyon na to, meron ho talaga silang mga pinupuntiryang mga individual eh. At itong mga individual na to, kung ating sisiya sa atin, yung kanilang track record, noong mga naunang panahon pa, ito ko kasing si Pastor Kibuloy, yung SMNI, yung KOJC, noong panahon ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang tumutulong ho sila sa pamahalaan, lalo na sa pagsawata ng insurgency. Talagang nation building ang advokasya nitong nitong SMNI, KOJC. Talagang tinutulungan ho nila ang pamahalaan kung paano mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano bang mga advocacy niya? Masawata ang kriminalidad, illegal na droga, mabawasan ang korupsyon. Si Atty. Vic Rodriguez, ano ho yung tinayuan niya? Yung tama, tinayuan niya nung nandyan siya diyan sa Malacanang. Ano ho bang magkakaparehas na karakter nitong mga individual na nabanggit natin? Mga kababayan, yaan hong mga kandidatong sinusuportahan natin. Pinipilit ho silang pabagsakin nitong administrasyon na to. Dahil alam ho ng administrasyon na to na magiging tinik sa lalamunan nila yung mga kandidato na yan kung sakaling makalukulok sila sa Senado. Magnanakaw yan si Pastor Kibuloy, parang malabo ho atang mangyari yun. Si Atty. Vic Rodriguez magnanakaw, parang malabo din ho atang mangyari yun. Kung magnanakaw yung mama na yan, nung executive secretary siya, nung hawak niya, yung pwesto na yan ni Bersamin na ngayong panahon na to na enjoy ho siya. Dapat sana nagpakaaso na lang siya dito kay Lisa Araneta Marcos. Kaya tayo ho'y nakakasigurado kung sakaling yung mga kandidato natin na yan, napanalo natin sa papalapit na 2025 midterm election. Sigurado ho tayo mga kababayan, makakapaghatid yung mga individual na yan ng tunay na pagbabago dyan sa Senado. Hindi yung tipong nagsusumigaw na yung mga ebidensya, todo deny pa tong mga walang yung senador at congressman na to. Ayan na ho mga kababayan, ako, ano na yan, ika nga, pati pato na yan sa mga kandidato na yan, natin na yan, itong si Torny Lambino, yung si Senator Philip Salvador, kung sino yung mga inenderso na lang ho ni Tatay Digong, huwag na ho tayong kung ano-ano pa yung mga pinipili natin. O, yan, si Atty. Vic, nakita nyo naman ho kung paano ito rumabaho. Hindi pa ho siya nakaupo bilang senador, pero yung dapat trabahuhin nitong mga senador na to na nakaupo ngayon dyan sa Senado, tinatrabaho na ho nitong si Atty. Vic Rodriguez. Kaya saan pa ho tayo, di ba? Di pa nakaupo, trabaho na ng senador ang tinatrabaho niya. Saan ka pa, di ba? Itong si Bersamin naman, hindi kami ang mananagot dyan. Hindi. For the meantime, pansamantala, hindi pa kayo ang mananagot. Pero relax lang kayo, sir. Bersamin says on supposed blank item in 2025 budget. Relax. Huwag kang masyadong kabahan. Baka tumaas yung high blood mo, Bersamin. Relax ka lang. Yang mga blanco na yan, hindi naman namin sinasabing kayong mananagot. Papunta pa lang tayo doon. Inaalam muna namin kung sino ang naglagay
ng figure doon sa mga blankong bahagi ng BICAM report. Doon pa lang tayo. Huwag nyo hong masyadong madaliin. Excited naman kayo. Papunta tayo dyan kung sinong mananagot, okay? Relax ka lang dyan, Lolo. Huwag ka muna, kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong mainit. Huwag ka masyadong mainit. Pupunta tayo dyan. Pupunta tayo dyan. Aalamin natin kung sinong mananagot. Ngayong mga panahon na to, inaalam muna namin kung sino ang tumimon sa paglalagay ng amount, kung sino ang nagbigay ng figure, kung sino ang sumulat. Doon muna tayo. Huwag ko kayo masyado magmadali. Pupunta tayo dyan. Kaya ang maipapayo ko sa iyo, Bersamin, kung meron ka pang katiting na pagmamahal sa iyong dignidad, naging Chief Justice ka pa mo. Di ba? Yan, napapaano na tayo Naging Chief Justice ka pa naman. Konting dignidad lang sa sarili, magtira ka. Kung ako sa iyo, mag-resign ka na. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Baculaw. Dito kay Jinky Luistro, pakinggan ho natin kung ano yung kanyang mga punto kaugnay dito sa napakainit na usapin na to na mapahanggang sa ngayon nagtetengang kawali yung ibang mga opisyal ng pamahalaan, pero hindi ho natin hahayaang mawala, bumaba ang intensity natin dito sa issue na to. Kahit na pagod na tayo dito sa ano na to, tutuloy-tuloyin lang ho natin itong mga kababayan. Wala akong makakapigil, no? Kaya mga kababayan, yung mismong video na to ni Atty. Punta ko kayo sa FB, sa YT, i-share nyo ho. Kahit hindi ito, kahit yung sa ibang mga content, gumagawa ng reaction video, kahit yung mga yun, i-share nyo ho lahat. Wala ho kayong sisinuin. Kasi pagka nakita nila sa wall nyo, meron na namang share to about dito sa BICAM report. O BICAM report na naman, makukurious ho yung makakakita. Anong mangyayari? Pag na-curious sila, makikisali sila sa diskusyon. Pag nakisali sila sa diskusyon, lalakas ang ating boses. Pag lumakas ang ating boses, mapipressure yung mga bakulaw na kagaya nitong si Luistro. Game, Luistro, banatan mo. Game. Mas mainam na idulog na lang sa Korte Suprema ang kontrobersya sa national budget para malaman kung may Itong si Ma'am Corina, mabangis din kumamada to ng issue. irregularidad nga ba sa pagpasa nito. Ito ang iminungkahi ng isang kongresista matapos madiskubre ang umano'y mga blankong item sa Wala! Wala, madam. Walang blanco. Diba? Walang blanco. Ito nga, sabi ni Bersamin, walang blanco. Sabi nga ni Bersamin, hindi daw sila mananagot siya. Akala ko bang walang blanco, Bersamin? Ngayon sinasabi mo na hindi kayo mananagot. Relax ka lang, Brad. Aabot tayo dyan. ICAM report. Narito ang agenda report ni Zandro Ochona. Pinag-iisipan pa ng ilang kongresista kung dudulog sila sa Korte Suprema kaugnay sa umano'y mga blankong item na napansin nila sa Yan ang hirap dito sa mga kongresista na to Pinag-iisipan pa kung dudulog sa Korte Suprema. Pero kay VP Sara, wala nang isip-isip. Rekta sila sa Supreme Court para makapagpa-epal sila, makapagpabida sila, di ba? Pero dito sa issue na to, pag-isipan muna natin. Baka aregluhin tayo Baka kausapin tayo nung kung sino-sino dyan at bigyan tayo ng pakimkim. Di ba? Ganun lang naman yung mga yan, yung mga pag-isipan. 'Di ba? Binibigyan nila ng kumbaga, palaisipan yung mga matatamaan dito sa napakalaking skandalo na to. Yung si Congressman A at tong si Congressman B, pupunta na yan na Supreme Court. Tawagan mo na nga. Tanungin mo kung anong gusto nila malapit na eleksyon. Solve ang problema. Walang pupunta ng Supreme Court. Pero hindi matatapos sa Supreme Court yan. Ang boses na magsasalita dito sa issue na to, mas malakas pa kaysa sa Supreme Court. Anong Supreme Court? Supreme Court. Sambayan ng Pilipino ang sisigaw dito. Supreme Court, hintayin pa natin yan. Baka oral argument pa yan. Diba? Magdidebate pa sila dyan. Hindi. Ngayon pa lang, nananawagan ng sambayan ng Pilipino. Sino ang naglagay dyan sa mga blanco, dyan sa BICAM report na yan? Maging yung sekondante, sabi niya nga, yung mga BIP, yung mga various infrastructure project, yung mga, ang tawag dito, yung mga program appropriation, di ba? Yan? Mga blanco yan. Kinukonsider niya as blank, di ba? Yan yung mga, tignan nyo yung mga kandidato natin dyan sa gilid, mga kababayan. Mga kababayan kong minamahal. Lahat, majority sa mga yan, sinisiraan nila sa social media.
pilit hong winawasak ang kanilang mga kredibilidad. Bakit? Kasi sila ho talaga yung tunay na gustong mag-deliver ng pagbabago dito sa bansang to. Atty. Vic, Tatay Digong, Pastor Kibuloy, Congressman Marcoleta. Si Kong Marcoleta nga matindi. 2022 na issue, binabalik pa ho ngayon. Pambira, sabi ko. Wala na talaga, no? Yung tipong wala silang maiba tong issue. O siyempre, magkakalkal sila. Anti-crucifix bill, ano pa, yung kesyo nag-withdraw na daw itong si Kong Dante. Baka mag-withdraw lahat yung mga lineup ng admin eh. Hindi mag-withdraw yung mama na yan eh. Hindi mag-withdraw ho yan. Sigurado yan, ika nga, wala nang atrasan to, sabi nga ni Kong. Sa bicameral conference report ng pambansang budget, giit ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, let those Anong nangyari sa Luis Lustro? May ano ka na rin, may cross ka na. Na-recruit ka na ni Abante. Lahat na lang, PH, lahat na lang nakikita mo hindi na maganda yan. Baka pati yung suot niya. Pero pinipilit ho niyang magmukhang maganda sa totoo lang. Talagang tinutulak niya yung kanyang sarili. Kaso wala na, sagad na yun. Hoy, Luistro! Okay ka na yan, madam. Uwi na ho kayo. Give chance to others. Ikang interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court, tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve lakas daw ng tiwala nila sa hudikatura pero tinatago niya kayo. Ano yung tipong kada buka ng bunganga nila, meron tayong masasabi dito sa mga ulupong na to, di ba? Lakas ang tiwala natin sa ating hudikatura, pero tatago ko ang ating masawa. it strictly in compliance with our existing rules and laws. tulad ni Luistro, nanindigan ang mayorya sa Kamara na walang irregularidad sa proseso dahil imposibleng magkaroon ng blankong items sa national budget. Anila, yan na fake news. Yan na naman kayo. Ayan na naman. Dalawang congressman, dalawang senador na nagsabing meron. Pinipilit nyo. Isang napansin ni Davao City Representative Isidro Ungab na kilalang kaalyado ng mga Duterte at posibleng ginagamit nila ang issue dahil sa natapyas na budget ni Vice President Sara Duterte. Well, kung titignan mo, syempre, baka gusto nilang Wala palang utak yung nagbibigay ng komento eh. Okay na. Gagamitin daw dahil natapyas yung budget nitong si VP Sara. Wala nang ang pakialam si VP. Walang utak eh. Mamundok ka na lang, sir. Balik ka na lang sa mundok. Bilangin mo na lang yung balbas mo. Para may magawa ka naman sa sarili mo. Again, sino ho ba yung si Ortega? Yan ho ang spoiled brat ng mga Ortega na walang ginagawa sa bahay, na tambay. Ngayon, sabi ng magulang niya, takbo ka Ortega. Wala ka, perwisyo ka dito, pakalak-kalak ka sa bahay. Ayan. Ngayon, congressman ho siya. Yan ho yung mama na yan. Perwisyo ho yan. Perwisyo yung sa kanila, sa bahay nila, kaya ibinigay dyan sa House of Representatives. Ngayon, perwisyo ho siya sa 10 Pilipinas. Ortega, last mo na yan ha. Huwag ka natatakbo ulit ha. restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Talagang, syempre, kung ano ang trabaho at Napaka-convenient gamitin nung excuse na politics. It's all about politics. Naknanto ka Kung anak ko to, sasampalin ko to sa totoo lang. Anak ko yung si Ortega, ako tatay niyan. Pag uwi sa bahay, sasampalin ko yan na malakas. Yung dudugo yung bunganga niya. Anak nanto ka, yan ba tinuro ko sa'yo? Walang nga ka. Ha? Talagang puro kababuyan na lang. Wala. Perwisyo ka na nga sa bahay, nagpunta ka dyan sa House of Representatives. Wala kang ginawa, perwisyo ka pa rin. Anak nanto ka. ginagawa ng maayos ng administration, yung mga detractors saka yung mga hindi po pabor sa administration, definitely, taliwas po yung kanilang opinion at saka kanilang mga ipapakalat. Pero Tuloy-tuloy mo lang yan, Ortega. Tuloy-tuloy mo lang yan. nadagdagan pa ang mga kongresistang nakakita sa mga blankong item. Giit ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat maging transparent sa publiko at ilabas ang enrolled bill.
Wag ganyan, Franz. Walang blanco. Yan ang kayo sinasabi ko eh. Naririnig nyo na. Lumalakas na ang panawagan ng mga kababayan natin. Kaya ngayon, lumilipat kayo ng bakod. Pero noong pinupush namin tong issue na to, kulang na lang sanggain nyo, mga walang niya kayo. Di ba? Tama, di ba mga kababayan? Nung pinupush natin tong issue na to, di ba gusto nitong mga aso ni Tamba patayin nila? Kaso nung lumakas ang panawagan ng mga kababayan natin, bandwagonis na ho sila ngayon. Ngayon kasama na sila sa usapan. Nananawagan na rin ho sila. Tingnan nyo naman yung ilong na yan. Tingnan nyo naman yung ngipin na yan. Parang mga ngagat. Oy, Franz, wag ganyan. Ayusin natin. Kung pula kayo, pula kayo. Kung itim kayo, itim kayo. Kung puti kayo, puti kayo. Huwag yung paiba-iba kayo ng kulay. Pula, magpuputi, magbiberde. Ano ba yan? Particular pa kami doon sa transparency sa bicameral committee, yung ginagawa. Kaya gusto nga natin talaga yan na maipublic yung ginagawa ng BICAM kasi wala na rin kaming alam dyan. Para sa agenda, Kawawa naman sila, wala silang alam dyan. Bigla naman tayo naawa. Meron ba kayong alam? Baka alam nyo lang pagkaabutan. Abutan ng candy, kayo naman, oo. Inaabutan sila ng candy nitong si Tamba. Yan naman si Manuel, pinapasuso yan ni Tamba para hindi maingay. Nakalimutan natang pasusuhin. Yan naman si Franz, nakalimutang abutan, kaya nga nag-iingay sila. Eto, kaya Atty. Vic Rodriguez tayo. Matindi yung mga balagbag dito ni attorney. Talagang makikita natin yung pagiging maisog niya. Kaisa-isang kandidato ho ng hakbang na maisog. Ayun, hakbang na maisog. Kandidato ng hakbang na maisog. Wag ho natin kalimutan mga kababayan. Makakapaghatid ho yan ng tunay na pagbabago. Sa tingin natin kahit na wala na maipasang batas yan, basta magsalita lang siya sa ano. Diba? Kasi ano ho yan kasi, compromise yan sa Senado. Tanggap naman ho natin yun. Hindi kayo makakapagpasa ng batas nyo kundi kayo makikipag-usap dyan sa mga siraulo dyan sa Senado. Diba? Dapat may pinapasa sila, makisama ka. Para pagka ikaw may panukala ka, makikisama sila. Ganon ho yun mga kababayan. No? Kaya sa tingin ko itong si Atty. Vic, kahit wala nang maipasang batas yan, mabulalas niya lang yung mga kabalbalan na nangyayari sa ating bansa. Kasi may boses ka senador ka eh. Pag nagsalita ka sa ayaw at gusto ng media na to, pakikinggan ka nila. Yun lang, kahit yun lang, ang ma-deliver ng isa sa mga kandidato natin, maging megaphone siya sa mga kabalintunaan ng administrasyon na to, panalo na ho tayo. Yun ang sinisigurado natin dito. Di ho natin kailangan yung napakadaming gustong gawin. No? Tapos puro compromise naman pala yung tipong wag na yan, wag ka na magsasalita dito sa issue na to, brad, ha? Kasi yung batas na gusto mong ipanukala, di namin susuportahan yan sa majority. Ganon ho yung mga kababayan. Meron kang gustong panukala, hindi namin susuportahan yan pagka pinakialaman mo tong issue na to. Halimbawa dito sa issue ng BICAM report na to, may compromise ho dyan. Yung mga gustong magsalita, tikom ho yung bibig nila dahil meron ho silang interest na gustong itulak dyan sa Senado. Ganun ho yun. Pero kung meron ho tayong isang senador na magiging megaphone, na yung wala na siyang pakialam, bala kayo dyan, compromise, magdadaldal ako sa media. Panalo na ho tayo, dun pa lang. Mapipilitan sila eh. Mapipilitan sila magsalita kasi meron ng isang nagsasalitang hindi puro parinig, kagaya ni Senator Amy. Kaya isa lang mapanalo natin. Itong si gusto natin manalo lahat. Gusto natin manalo lahat. Pero meron tayong isang maipanalo na magiging megaphone ng sambayan ng Pilipino dito sa 2025 midterm election na to. Tandaan nyo ho, panalo na ho tayo. Doon sa isa na yon, panalo na ho tayo. Si Senator Bongo, di talkative yan eh. Yan, tingin ko makikipagbalag-balag niya. Basta walang compromise Senator Philip Sir Raul Lambino, alam ko, bugado ho kayo pero walang compromise Itong tatay, di ko walang compromise yan, babatuhan kayo yan. Diba? Walang ganun. Walang ganun pagka pula-pula, pagka itim-itim. Lalo naman dito kay Atty. Vic. Yun lang ho ang ating pakiusap sa ating mga kandidato. Please. Sana pagka nakakwentuhan na ho natin sila ulit na maibigay ho natin yung ating yung ating saloobin na sana walang compromise.
Yung tipong dahil meron ka lang isinusulong na batas. Okay lang, huwag kang maging epektibong mambabatas. Wala akong pakialam doon. Okay lang yun. Maging maingay ka lang sa mga totoong issue at huwag niyong pagtakpan. Panalo na kami doon. Mas mainam pa yung kung ano-anong batas ang ipapanukala, pagdidibatihan o kung ano-ano pa. Maging megaphone, maging boses lang ng sambayan ng Pilipino ang isang kandidato natin sa Senado. Winner na ho tayo. Sang-ayon ho ba kayo doon? I-comment ho kayo sa baba. Atty. Vic, sok pa. Unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas at ngayon nga po ay mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nung nabanggit ko mga ilang araw na simula pa po nung Sabado nung inilahad po at nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional Bicameral Conference Committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers money. Pera po niyo yun daang libong piso. Daang bilyong piso. Sorry, aking pagtatama. Daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco. Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson. Napanood niyo na ba yung Forrest Gump? Dapat tawag natin kay Stella, Run, Stella, run! Anak na to, tumakbo. Tinakumuhan niya yung media. Huwag ganun, madam. Nakakaya ko kayo. Angas-angas mo kay BP. Dito naman sa isa na to. Ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Palakpakan ho muna natin itong si Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan ho muna natin. Gusto ko yan. Gusto ko yung mga ganyang litanya Gusto ko yan. Approve, sir. Galing. Yan ang mga yan yung mga hinahanap-hanap natin Kasi pagka meron ng ganitong mga litanya, talagang mas nabubuhayan ho yung ating mga kababayan Kasi makukumpara natin, dati ang angas-angas mo ngayon, tumatakbo ka, huwag ganoon. Tatakbo, Brad. Ngayon tayo magbalag-baga. Noong kay VP, di kami tumatakbo. Talagang nakikipagtagisan kami ng mga punto Ngayon, makipagtagisan kayo ng mga punto nyo. Tingnan natin kung saan aabot yung mga punto nyo yan. Baka sa kulungan, doon aabot yan. Ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang meron kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco
yung Bicameral Conference Committee final ratified and signed report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Bati po muna tayo kay Delia Arabit, Invalid Budget 2025, kay Dan J. Dero. Hugas kamay na sila, sir. Hugas kamay na po. Tama po yan. Kanya-kanya na silang laglagan. Inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho na Yun ho talagang inahantay natin, no? Inahantay-antay ho natin kung sino yung mga makukulong dito sa iskandalo na to. Tayo, dapat ho talaga merong makulong dito. Kung wala rin namang makukulong dito, wala, guluhin na ho natin ang usapan. Ako ng toko, pagkatapos yung lukuhin yung sambayan ng Pilipino, walang makukulong. Pero yung ordinaryong Pilipino, kumuha lang ng isang candy dyan sa 7-Eleven, makukulong. Makukulong ho eh. O, kumuha ka lang ng isang tinapay, makukulong ka. Etong mga to, harapang pagnanakaw na ho ginagawa. Pagnanakaw, panluloko yun eh. Pagnanakaw yun eh. Diba? Hindi naman dapat nakalaan doon yung mga pera na yun. Pilit yung isinisiksik. Ano tawag doon? natin malaman, ma-establish, maimbestigahan sino ang nakialam, sino yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee final report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa Bicam report? Bawal po iyan. Yan po'y paglabag sa ating revised penal code. Ang tawag po diyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest, and what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Pag-usapan po natin, meron pong mga media outlets na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa mababang kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous dyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Subalit, wala pong nakakapagbigay mula dyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Yung isa po dyan ay yung pahayagang saksi ngayon, yung tabloid na saksi ngayon. Sumulat daw po sila kahapon pa sa House of Representatives at pinareceive yan, official documented po yan. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez, magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomaly. Teka lang, pinambili ng papel, pinang-print, ang pinaglalaanan noong mga nakalagay doon sa dokumento, sambayan ng Pilipino, tapos pagka manghihingi tayo ng kopya, magpapaalam pa tayo dito sa walang yung tambalusos na to. Ironic, di ba? Nakalaan yung mga laman noong mga nakasulat doon sa mga dokumento na yon para sambayan ng Pilipino. Ang pinang-imprenta galing sambayan ng Pilipino. Ang pinanggawa galing sambayan ng Pilipino. Pero dahil mayroong saltek at talaga naman sinto-sinto itong mama na to, kailangan pa natin magpaalam sa kanya. Ayoko na. Process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance? Kay Martin Romualdez, hindi naman niya perang pribado yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan ay public document. Kitang-kita dito na patuloy na nagkakaroon ng cover-up. Tinangka po ng Malacanang magpalusot. Ang problema, mali ho kasi yung pasok ng Malacanang.
agad-agad nagsabi na fake news, agad-agad nagsabing malicious, agad-agad nagsabing kriminal. Ito ngayon ang tugon namin sa inyo. Nakita nyo na siguro by now yung sinasabi naming kopya na blankong vice cam committee report, yung pirmado ng mga mambabatas, Senado at mababang kapulungan. Pirmado nila yan, blanco-blanco. At hindi po pwedeng baliwalain ito, mga kababayan. Sapagkat 13 pages yung naipon po ni Congressman Sid Ungab. Tama po yan, si Congressman Sid Ungab po ang maisog na naglabas ng kopya ng Vice Cam report. Ito po ay kasama namin si Pangulong Duterte na maisog ding nagpahayag na ito ay bawal, ito'y illegal, ito'y unlawful, ito'y criminal, ito ay unconstitutional. Hindi po yung nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Bloc na Makabayan daw siya. Hindi po siya, yan din dapat singilin ninyo. Bakit hindi siya nagsasalita nung hindi inilabas pa ni Pangulong Duterte? Yung mga banat, di ba? Yung mga pinupuntuho natin mula nung nagsalita tong mga walang yang to, ngayon bibida-bida kayo. Bibida-bida kayo, aagawin nyo yung, hindi naman yung, okay lang naman, magsalita kayo, walang problema dyan. Eh, hindi naman to exclusive sa mga DDS, ika nga eh. Pwede kayo magsalita. Pero wag kayo magmistulang mga hipokrito. Dahil kung hindi pa ilalabas ang issue, hindi pa kayo magsasalita. Ngayong nailabas na, dahil alam yung mainit ito sa sambayan ng Pilipino, bigla kayong papasok sa eksena na parang mga superhero kayo. Ganun. At sinasabi niya, siya mismo hindi raw niya nabasa. Ulitin ko sa iyo, iho ha, wala kang puso para sa bayan. Wala kang puso para sa Pilipino. Huwag kang magpanggap. Hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo, partikular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara? Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Impeach Marcos. Impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kondinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin. Wala pa rin kayong posisyon. Impeach Sara pa rin ang issue ninyo. Ano po ang inyong paninindigan dito sa isyong ito na pambubudol, pagnanakaw at unconstitutional 2025 budget? Hindi ho kasi nila basta-basta pwedeng yung tipong i-spin. Hindi ho. Kasi kahit paano nila i-spin, babalik at babalik tayo. Bakit pinirmahan at renatipikahan yung BICAM report? Yun, kahit ano pang sabihin ng GAA, enrolled bill, wala tayong pakialam dyan. Babalik lang ho tayo doon sa kababuyan na ginawa nila na kulang-kulang ang laman ng BICAM report, pinirmahan ng mga congressman at mga senador. Kumbaga, pinagkaisahan ho nila ang sambayan ng Pilipino dito sa isa na to. Kaya wala ho silang lusot. Wala ho silang, wala silang katuwiran, Yung katuwiran, wala sila doon. Tayo ang nasa katuwiran. At kailan pa ba tayo umalis sa katuwiran? Diba? Ganun lang ho yun, mga kababayan. Tuloy. Basahin po muna natin itong si tiramisu cake. Dapat masample yan, mga kawatan na yan, attorney. Dapat ma-actionan na yan bago malugmok ng tuluyan ang bansang Pilipinas. Susmiyo, di biro yung ginawa nila. Hindi po talaga biro. Seryosong kaso po ito. This is a falsification of legislative document. Criminal po ang ginawa nila. Kay Colonel Afa Luna, isog dapat from Baliwag. Salamat po. Kay Rose Dror, wag natin tantanan itong budget na to. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin sila napapanagod. Barkadahan Forever FM. Good day po, our dear Senator Attorney Vic from Land Down Under. Please save our Philippines nating mahal. Hindi ko po kaya mag-isa ito, magtulong-tulong po tayo, salbahin po natin
ang ating bansa, ang ating mga kababayan, ang kaawa-awang kabataang Pilipino mula sa mga tulisan na nariyan po sa Kongreso at nariyan po sa gobyerno. Ilabas po nila ang kopya ng enrolled bill. Dahil dito natin makikita yung pagkakaiba-iba ng figures. Meron pong nag-request at ito po'y nasa social media na rin. Banggitin ko lang po yung Philippine Star online. Ang sabi po nila, nag-request daw po sila ng BICAM report at sinabi po sa kanila, meron pa raw yata revisions or changes na maaaring gawin. Bawal po yan. Another count, another round of falsification of legislative document. Hindi po pwedeng magkakaroon pa ng revision or changes dyan sa kopya ng BICAM report. Tapos na po iyan. Pirmado na po iyan. Batas na nga eh. Ito na nga yung inilalaban ng Malacanang na wala raw blanco sa GAA. Wala naman talaga nagsabing may blanco sa GAA. Ang ating hinahanap at pinapanagot, sino nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report na aprobado, ratipikado at pirmado ng mga senador at ng mga mambabatas na bahagi ng Vice-Cam Conference Committee. Kay Jeng Lavado, God's will, manalo ka, attorney. Maraming salamat po. Bizong, hudas kamay sila. Tama po yun, naghuhudas kamay ang mga hudas. Ashbo Knight, all along, totoo talaga ang sinasabi ni VP Inday. Tama po yung sabi ni Vice President Inday Sara. Hindi po talaga marunong maging Pangulo at hindi alam ang gagawin. At kay Nene Derla, good afternoon, Attorney Vic. We will support and vote for you. Ikaw ang dapat maging number 1 senador. Marami pong salamat. At yun nga ho, hindi maaring ipagbaliwala ang 13 pages na nakita at nadiskubre ni Congressman Sid Ungab na nagpapakitang merong 28 po yung ipinakita po namin sa inyo, hindi pa po kasi tapos yun. There are 28 line items doon sa Bicameral Conference Committee na blanco. 28 na blanco po doon sa Bicameral Conference Committee report. Yan po, pag total po niyo yan, daang bilyong piso po ang hindi nila masagot. Humingi po ng kopya ang Philippine Star, base po sa kanilang online report, tinanggihan sila ng Kongreso o ng mababang kapulungan na mabigyan ng kopya ng enrolled bill. Humingi rin po ang saksi ngayon na pahayagan ng kopya sa Kongreso, sumulat sila, official, may tatak na na-receive, tinanggihan din po sila at magpapaalam pa raw sa opisina ni Martin Romualdez kung pwedeng magbigay. Ito ay malakihan at tahasang cover-up sapagkat meron pong mananagot dito. Meron pong dapat makulong dito. Yung mga makakatiang kamay na pinakialaman ang pera ng taong bayan. Alam ho ninyo, pag natapos na po, napirmahan, na aprubahan, ratified and signed, yung Bicameral Conference Committee report, there is nothing else to be done except itatransmit na yan para maging enrolled bill. At pag enrolled bill, yan na po yung tinatawag na General Appropriations Bill. Ang tanging natitirang activity o gagawin na lamang po ay ang pag-iimprenta nito. Bawal nang galawin kahit anong line item, bawal nang galawin kahit anong halaga ng kahit na sino man dahil tapos na po yung budget process. At kung sino man yung may makating kamay na nakialam dyan, guilty po yun, mananagot sa kasong crime against public interest, specifically Article 170 of the Revised Penal Code, yung tinatawag po nating falsification of legislative document. Ayun na nga mga kababayan kung gusto niyo hong tapusin ang ano na yan itong si Attorney Vic, medyo tuloy natin, sige, mamaya na natin. Ano po nagkakaroon ng falsification of legislative document? Unang-una ho, dapat merong bill. Meron po itong tinatawag nating General Appropriations Bill. Pangalawa, merong nag-alter o nakialam.
merong nagbago ng mga line items, ng mga item for appropriation, pati yung halaga ng allocated budget o ng appropriated budget. Pangatlo, yung gumalaw, yung makakating kamay, pwede po siyang babae, pwede siyang lalaki, pwede po silang grupo, kaya po natin inaalam, ay mga walang authority na galawin yung halagang yan. Wala na po. Masyado kasi kayong makakate. Totoo ho yan. Makakati ho yung mga kongres. Yung si Kimbo, Kimbo, makati ba kamay mo? Makati ba yan? Kahit kongresista ka pa, kahit senador ka pa, wala ka ng authority kasi tapos na ho. Pirmado na eh. Pirmado na. Hindi po draft yun, kagaya ng unang palusot nung nagsabing draft yun. You do not sign a draft document. Draft nga eh. Pwede mo nga idiretso sa basurahan yan eh. Ito ay yung final kopya na ng Bicameral Conference Committee report. At pangapat na elemento dyan po sa falsification of legislative document, nagbago po yung kahulugan ng dokumento. Dito kitang-kita nagbago. Nagblanko po eh. Paano po nagbago? Mula sa malaking halagang daang bilyong piso, binabago po nila. Wala pong nakakaalam ngayon kung ano yung tunay na final na halaga. Kasi nga ho may nakialam. May makating kamay na nakialam. Yun po ang ating inaalam. Saan ba ito ginalaw? Tapos na ho sa bicameral conference eh. Ginalaw ba ito ng Senado o ginalaw ito ng Kongreso, yung mababang kapulungan? Yun, sa tingin ko dapat na nating anuhin to. Kunyari, Senado, dapat sila na ituro natin dito. Kayo gumalaw, no? Kayo mga taga-Senado, kayo gumalaw, no? O, siyempre, magdi-deny sila, sasabihin nila, hindi kami gumalaw. O, pagka hindi sila gumalaw, ibig sabihin, ay, technical working group nga pala, sorry. Technical yan eh. Technical working group, sabi nitong si Grace po, di ba? Technical working group po. Sino yung mga kasama sa technical working group? Siyempre, finance chairperson ng Senado, APRO chairperson ng Senado. Dapat yan, laging magkasama yan eh. Yung mga vice nila, kasama yan. Si Tamba, si Chis Escudero. Sila ho, nasa technical working group. Kaya na nga, kung gusto nyo panoorin ng buong mga banat na to, nitong si Atty. Vic, yun lang talaga gusto ko. At sigurado tayo mga kababayan natin, yun din ang kanilang dalangin sa mga kandidato natin na walang compromise, walang kompromiso pagka naupo na sa Senado. Kahit na yung tipong wala na tayo maipasang batas, basta ilabas lang natin yung mga dapat ilabas. Maraming salamat po mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Saludo Atty. Vic, palakpakan natin. Number 2, PRRD, 56, Atty. Vic. At ang susunod ho dyan ang ating ang pinipilit siraan, pinipilit pabagsakin, 53 sa balota. Get well soon, Pastor Kibuloy. 38, Congressman Rodante Marcoleta. Huwag niyo magtulungan tayo na ikampanya. Kinakampanya ko sa inyo eh. Kinakampanya ko na sa inyo yung mga yan eh. O ngayon, ang gagawin nyo, i-share nyo yung video para maikampanya natin sa ibang mga kababayan natin. Ganon ho yun. Hindi ko naman pwedeng paulit-ulit kung kinakampanya sa inyo yung mga yan. Kasi kumbinsido na nga kayo, kahit nga hindi nyo panoorin tong video na to, boboto nyo na sila. Ang sinasabi ko dito, kung kumbinsido na kayo, i-share nyo yung video para kahit pa paano, makapangumbinsi pa tayo ng kahit na 5,000 lang kada araw, masaya na ho tayo dyan. Maraming salamat po mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.